Tapos ito, yung sunod mga kababayan. Actually mga kababayan, yung ating sunod na pag-uusapan, kaklase ito ni Harry Roque. Comment nga mga kababayan, yung sunod nating pag-uusapan ay kaklase ni Harry Roque. Sabihin ninyo, sino yan Kent yung kaklase ni Harry Roque? Paki-comment nga mga kababayan, sino ba yung kaklase ni Harry Roque? Yeah? Sino ba yung kaklase ni Harry Roque? Paki-comment mga kababayan, yan yung sunod nating pag-uusapan. Kaklase ni Harry Roque. Yun din yung nagbulgar kay Harry Roque mga kababayan na dati daw binira daw ni Harry Roque si Amy. Sa sobrang takot daw ng pamilya ni Harry Roque baka balikan ni Amy, si Harry Roque ay pumunta daw ito ng Amerika at doon nag-aral. Ngayon, wala daw balak si Harry Roque umuwi ng Pilipinas kasi nga daw nung pagpasok niya sa dormitoryo, malalaki daw yung titi ng kano. Pagpasok daw niya sa dorm, nakahubad lahat mga kano sa dorm. Kaya hindi na daw umuwi. Sa madaling salita, si Junbic po. So ngayon mga kababayan, ito yung kwento kay Junbic Rimulya. Nako mga kababayan. Si Junbic po ang ano sunod natin pag-uusapan. Alam nyo ba mga kababayan na actually binulgar na ni ni Jesus Palsis na sa Mayo daw papalitan si Junbic kay Trillanes. Which is mga kababayan, meron ako nakalap ngayon na isang chismis. Actually yung nag-send sa akin, merong proof, no? Sabi niya, mahirap kasi din Kent na magsalita ka lang, no? Hahanap tayo ng isang Facebook page na nag-post na kung saan may kinalaman. So ang nag-post dito ay pangalan ng page niya ay Corrupt Republic. So nakalagay dito, umiinit ang usapin matapos ipahayag ni DILG Secretary Junbic Rimulya ang mas mahigpit na pagpapatupad ng social order sa mga komunidad kabilang ang pagbabawal sa inuman sa kalsada, mahigit na curfew sa kabataan at regulasyon sa videoke na lagpas alas 10 ng gabi. Ayon sa kanya, layunin nitong mapababa ang krimen at maibalik ang disiplina sa mga lansangan simula sa Metro Manila at posibleng palawakin sa buong bansa. Kasama rin sa babantayan ang mga kalalakihang walang damit sa pampublikong lugar sa gabi. Saan niya'y dapat magsuot ng kahit sando habang may susuporta sa hakbang bilang disiplina. May ilan ding nagtatanong kung gimmick na naman ito ni Junbic para mapansin ng taong bayan. Which is mga kababayan, itong mga panukala ni Junbic na to, dati pa to. Actually, meron pa nga yung panukala sa amin, no? Actually, high school pa ako na pag may nakitang nagtong-its, aarestuhin. Yung mga nagtutong-its sa mga purok. Yeah? Sa amin sa probinsya, marami kasing tambay sa amin na umaasa sa porpis. Diba, ang porpis dati monthly ang release. Minsan nga, every 3 weeks ang release ng porpis. Ang ginawa ng mga magulang, nagtutong-its, kaya marami, alas 10 ng gabi, bawal na mag-videoke, bawal na kahubad, bawal tong-its, diya? Which is, binalik lang ni Junbic. So, ang sabi nga dito sa post, habang may sumusuporta sa hakbang bilang disiplina, may ilan ding nagtatanong kung gimmick na naman ba ito ni Junbic para mapansin ng taong bayan. At according nga dito sa post, Junbic inaayos ang macho look, videoke, inuman sa kalsada, at bare chest sa gabi, sisipain na ng DILG. Kaya pala mga kababayan, gumawa ng paraan. Kasi nga, bali-balita ngayon. Meron nga nag-comment dito si Rimer Santa Sarabia. Nagawa na yan noong panahon pa ni Digong. Kaya tahimik at masayang makauwi ang mga kababaihan galing sa work kasi alam nila na safe sila, kakampi ang kapulisan noon. Wala lang yan dahil iba na ang namuno. Gusto lang gayahin nila, gayahin lang ni Junbic nakaraan pero parang di naman maligaya. Sana magawa ng paraan na mahuli si Bantag at iba pa, hindi press release. Dapat sir, tugunan niyo rin yung mga nagbibidyoke ng maaga na wala sa oras. Dahil may mga sakit at matatanda na naka-online classes, no?
at mga naka-online classes na isturbo. 'Di ba? Iyak na naman ang mga pasaway nito, sabing gano'n. Actually mga kababayan, batas ano na 'yan no rules na 'yan noon. So sabi nga dito sa post ni Corrupt Republic, no, ay gimmick na lang ba daw ito ni Junbic para mapansin. Kasi nga mga kababayan, wala na kasi yung sabing huhulihin daw si Atong Ang. Ang sabi na encounter daw si Atong Ang, ending wala naman pala si Atong Ang sa Pilipinas. Tapos hindi pa rin nahuli si Saldico, si Atong Ang, si Bantag, wala siyang achievement talaga mga kababayan. Kaya nga siguro, syempre, kahit sino naman mga kababayan, kung ikaw ang presidente, maghahanap ka talaga ng bagong mas magaling. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, bali-balita nga ngayon, according nga kay Attorney Jesus Palsis, no, na papalitan nga daw itong si John Vic sa Mayo. No? Papalitan daw si John Vic sa Mayo ni Senator Trillanes, no? Ni dating Senator Trillanes. Nako mga kababayan, patay ka din ha. Kaya nga daw matchulok lang lagi daw ginagawa. Hindi daw ginampanan yung kanyang, 'di ba? Actionist katulad kay Pulong. Wala ngang action doon kay Pulong. Buti pa nga NBI ngayon mga kababayan, mas mabilis pa sa DILG kumilos eh. Ang NBI ngayon talaga mga kababayan, kung nakita ninyo, sunod-sunod na po yung mga naaaresto, yung mga nare-raid, 'di ba? Mas alerto ang NBI ngayon sa totoo lang. Pero sa DILG, iwan ko lang. Kaya nako. Gimmick na naman daw. Yan ang sabi, gimmick daw. Kasi malapit ng palitan. So ngayon, tanong ko mga kababayan, payag ba kayo na palitan si Junbic? Good and replicable. Deserve to replace Junbic, sabi ni Ma'am Shinani. Good evening, watching from Cebu City. May galab shoutout po sa iyo, Ma'am Mariette. Sir Michael Torres, hello po, and kay Ma'am Malot. Yes, it should be. Ombudsman Boying, ayan, getting bullied by 2 NPAs. Ay, Diyos ko. Diba? Kaya nga, sa totoo lang mga kababayan, mapapalitan talaga. Ay, nako. Ayan, sabi ni Ma'am Rosario Bisin, ayan, si Katunying din daw, sinabi din daw niya ni Katunying. Basta, sa totoo lang mga kababayan, di ba meron nga yun dati, bali-balita noong 2025, na dapat si Senator Trillanes dapat yun gawing DILG Secretary. Ang problema lang kasi, mag-antay pa ng 1 year. So, ngayong May, no, mga kababayan, ngayong May, mapapalitan talaga si Junbic. Di natin alam ha, basta sa Mayo. So, ilang araw na lang Mayo na. Di ba? Comedian Vlog, maraming salamat sa iyong super sticker. Thank you so much po. Nako po, pera-pera di yan si, di ba, Ma'am Rosario? Sa totoo lang, kung si Trillanes ang maging DILG, patay yung mga nagrarally na yan. Ito mga DDS, kabahan na kayo ha. Pag si Trillanes maging DILG Secretary, tapos si Melvin Matibag maging NBI, tapos si Torre ang magiging MMDA, tapos yung magiging PNP chief dyan ay si Nartatis, patay talaga kayo. Magsasama-sama yan. Mga kababayan, ubos ang DDS na pasaway. Naku, mabilis. Tapos sino pa yung sino ba ngayon ang CIDG chief? Hindi ko alam sino ang CIDG ngayon eh. Tapos yung ombudsman pa si Boying. parang naku mga DDS, kabahan na kayo. Kabahan na kayo mga DDS, parang matigil yata yung Wilgat, matigil yata yung rally nitong mga to. Kasi, di ba? Sige, bira kayo ng bira, magugulat kayo bukas, arestuhin na kayo ng DILG at NBI. Mapuno talaga yung kulungan. Si Digong dati, ayaw niya magkulong, gusto patay kasi sayang daw yung papakain sa preso. Ngayon, puro kayo dyan. 80 pa naman yung kulungan dun sa loob. Yung sa Quezon Province. 80 ka kwarto. Baka masabay kayo doon sa mga flood control
magnanakaw. 'Di ba? Oo. So, 'yun lang mga kababayan. Yung ating reaksyones sa mga oras na ito, patay talaga sila diyan. Usap-usapan na ngayon mga kababayan yung pagpalit nga di umano kay Junvic Rimulya dito kay palitan daw si Junvic ni Senator Trillanes. Antayin natin. Actually si Binhor hindi, ganito yan mga kababayan eh. Ang pagkakaalam ko si dating DILG Secretary Binhor Abalos parang mag-DOG yata eh. No, parang mag-DOG yata siya. DOG Secretary yata si Binhor Abalos. No? Kasi alam ko hindi na po pwede si Binhor eh. Kasi naging DILG na siya noon. Ang alam ko si Binhor Abalos, DOG Secretary pwede pa. Magdi-DOG talaga. Si Binhor dapat nga si Binhor dapat yung sa NBI eh. Kaso lang hindi naman siguro po pwede kasi naging DILG na siya noon. Ang pagkakaalam ko ngayon, DOJ. Pwede si Binhor Abalos doon. So, pag yan nagsama-sama, ombudsman si Boying, DILG si Trillanes, si Binhor ang DOJ, si Matibag ang NBI. Patay kayo diya, ubos kayo dyan. Nako. Matulog na lang kayo. Yeah, kaysa sa magsigaw-sigaw kayo dyan. Kahit nga nasa bahay kayo, tapos gagawa kayo ng kumbaga, pagbanta sa Pangulo. Nakaw! Bladamputin talaga kayo di oras. Diba? So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat po